lang ang paghahatid natin ng mga storya ng atletang Pilipinong pinalakas ng pagsubok at pinatibay ng tagumpay. This is DZRH TV, Matchpoint Season 5. Say we're the best team in the country. Nung nakita ko yung bilyar, sabi ko, parang maganda. Any sport is a woman's sport. Sa akin, pagka nasa tubig kayo lahat, pantay-pantay kayo. Pinoys are very passionate. Pinalakas ng pagsubok at pinatibay ng tagumpay. Mas titindi pa ang paghahatid ng storya mula sa mga atletang Pilipino. Ngayong araw, makakasama natin ang itinanghal na Best Athlete sa Philippine National Para Games 2024 na si Benji Aurelio. Sir Benji, kumusta ka naman ngayon? Mabuti naman po. Masaya po ako at nandito ako sa inyong programa. Yes, sir. Maraming salamat sa pag-invite po. Sir, unang-una kung gusto kitang i-congratulate sa iyong successful team sa Philippine National Para Games 2024. So para sa kaalaman po ng lahat, si Sir Benji ay nakakuha ng 3 or 4 na gold medals doon sa edition ngayon ng PNPG 2024. So Sir Benji, ano po ba yung mga event na nakuhanan niyo ng gold? Mga nakuha kong event na 3 gold sa athletics, which is shot put, discus throw, tsaka javelin throw. Naka 3 golds po ako doon. Tapos nagkaroon ng bonus. Champion po kami sa wheelchair basketball. Wow! Sir Benji, pwede mo ba kaming munang kwentuhan doon sa 3 athletics, gold medal mo sa 3 athletics? Kumusta po ba yung iyong naging journey para makuha mo yon? Actually, hindi rin po ako makapaniwala na nakuha ko siya kasi may mga PNPG po ako na nasalihan na hindi ko siya nasungkit. Pilit kong sinusungkit, kaso nga lang, syempre, siguro kulang sa training, kulang sa experience. Kaya yun, nagporsige po muna akong mag-training, pinatunayan ko sa sarili ko na kaya ko siyang abutin. So, nag-training ako. Pagdating ko ng competition, yun, na-perform ko naman po siya ng very good. Tama. Kaya Pero po sir, nasungkit ko po ito po siya. ba yung kauna-unahang pagkakataon na nakuha ninyo yung gold doon sa 3 event? Opo, ito po. Straight Wow. gold po nakuha ko. Kaya po nagulat ako at saka na-surprise po ako sa sarili ko. Kasi po, first time ko po makakamit ng ng 3 Gold gold na ganun. sa event ko po. And Kasi, syempre, best athlete pa po kayo, opo, sir, nagulat because of din that. po ako na ako yung nakita ng mga international coaches ng PSC, ng PhilSpada na maging best athlete of the year. So, hindi po biro yun kasi po unexpected po talaga. Actually, nakatambay lang po ako nun sa park ng mga motor eh. Opo. Tapos biglang may lumapit sa aking Official doon sa... opo, parang international coach po siya Okay ng po. PhilSports. Benji, lumapit. Ikaw yung best athlete of the... Ha? Wow! Gulat po ako. Hindi po ako makapaniwala. Na-surprise po talaga ako. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa nakapansin ng pinamalas kong galing. Pero sir, sa tingin nyo, ano ba yung sikreto? At bakit ngayon talagang namayagpag po kayo sa edisyon ng PNPG ngayon? Siguro yung naging secret ko po talagang weapon dito is yung disiplina sa training. Okay. Disiplina sa training. Tapos, kailangan training po ng training kasi yung katawan natin nagpo-progress siya kapag tama yung training na ginagawa mo. Tapos, hindi kasi pwede na parang sariling lakas mo lang yung paniniwalaan mo eh. Kailangan sasamahan mo talaga siya ng proper training. Okay. Tapos, kailangan kondisyon yung katawan, yung isip. Wala kang, nakapokus ka lang dun sa laro mo. So, yun po yung naging sikreto ko para na ma-achieve ko yung narating ko ngayon. Gaano po ba kayo katagal nag-training, sir? Matagal din po. Halos taon din po akong Wow. nagte-training. Tapos po,
nasasabay ko sa sa training ko sa mga grassroots ko kasi coach po ako ng grassroots Okay. ng athletics din po dito sa lungsod ng Pasig. Na-hire po ako ng City Hall na maging coach ng grassroots. So, habang nag-aantay ako sa kanila, yun, Nagte-training na rin po kayo. nagsiself-training po ako. Wow. Bukod pa dun sa training ko talaga na may nagko-coach sa akin. So parang ginrab nyo po talaga yung oportunidad na talagang matrain nyo yung sarili nyo, mahasa nyo pa para dito sa Para Games. Oo, talagang pinaghandaan ko po talaga kasi po may pinapangarap po akong gustong maabot. Kaya kumbaga ito yung way ko para magpapansin sa international or sa national na may kakayahan. May kakayahan Sir. ako. Pero aside from athletics, sir, naging part din kayo noong nag-champion sa wheelchair basketball, sir. Pwede nyo ba kaming kwentuhan kung kumusta naman yon? Actually, bonus na lang sa akin si basketball kasi nandun yung mga kaibigan ko, mga kumpare ko. So, naging part po ako ng Pasig Assassin. Yun po Okay, yung yun po yung tawag dun sa sa inyo. team Okay. Pasig Assassin po. So, naging part po ako doon. So, pagka mga walang laro na pang-athletics, doon po ako sumasama. Yun, training din po. Sumasama rin po ako doon sa training nila. Gumagawa kami ng mga play kasi hindi po pwedeng basta shoot ka lang ng shoot. Kahit naka-wheelchair ka, kailangan may gagawin kang play, may gagawin kang opensa, depensa para masustain mo yung pag-score, yung pagkapanalo mo dun sa wheelchair basketball. Pero nakakatawa, sir, no? Kasi isipin mo, dinomina mo, nag-excel ka dun sa parehas na team sport at saka sa individual sport. Paano nyo po yung nagagawa? Ang sa akin lang kasi, bukod sa training, ini-enjoy ko lang yung laro Kumbaga, hindi ko pressure yung sarili ko na gusto ko makamit ko to. Gusto ko once na tumira ko, perfect. Hindi para ka lang naglalaro sa kalye na mga bata. Enjoy mo lang yung just play the game. Yun Okay. lang. At the end, makikita mo na yung result kung successful ba o hindi. So, salamat sa Diyos at yun, naging successful naman yung wheelchair basketball ko at saka yung athletics ko. Wow, Kaya tuwan-tuwa po ako. Pero ito, sir, pwede na ba naming matanong kung ano ba yung memorable moment mo sa PNPG ngayong taon? Naku, yung pinaka-memorable sa akin ngayong taon is unang-una nakatatlong Gold medal gold ka. ako sa athletics. Tapos gold medal sa basketball. Pagkatapos naging best athlete of the year po ako. Sa lahat ng sinalihan kong PNPG, this year lang po ako nakaranas ng best athlete of the year. So sobrang proud po ako at nagpapasalamat po ako sa pamunuan ng PSC at Pilspada na ako yung deserve nilang mapili na maging best athlete of the year. At saka, syempre, hindi rin mangyayari yon kung hindi rin po dahil sa LGU namin. Suporta ng Opo, LGUs. kasi, syempre, kaya nagpapasalamat po ako kay Mayor Vico Soto, Soto. sa konseho niya, kay Congressman Romulo, tsaka yung coach ko, si Coach Joel Dariaga, si Marshall Louis de la Cruz. Yan po yung mga naggabay sa amin, mga atleta rito sa Pasig, para po kami makarating sa PNPG. At saka siyempre, sa suporta ng mga tropa sa basketball. Yes. Malaking bagay talaga yung support oo, system, sir, sa mga proud, atleta. proud sila sa akin bilang teammates nila. Kaya, shout out na lang sa teammates ko sa Pasig Assassin. Marami pa tayong labang pagdadaanan, kaya paghandaan natin yun. Pero ito, sir, di ba, aside from memorable moments, syempre, meron tayong mga challenging moments bilang atleta. Sa inyo po, dun sa naging journey niya sa PNPG, meron ba kayong maiisip na parang naging pagsubok at paano nyo yun na-overcome? Ay, meron. Kasi nung mga
first year na sali ko sa PNPG, gusto ko na ano na mabit yung mga kalabang ko. Nagkaroon ako ng mga trials, hindi ako nakakapag-training, hindi ko magampanan yung mga workout, yung mga binibigay na programs ng mga coach. Kasi dumaan ako sa crisis na kasi parang sumabay dun sa panganganak nung asawa ko. Misis niyo po. Nataon kasi siya. So yung isip ko parang siya, hindi nakapokus doon sa game. Hindi ko siya na overcome. Kasi parang ganun yung isip ko, training ba o family? Pamilya. Oo. Kasi syempre rin yan through support din ng financial assistance. po. So pagka kulang ka sa financial assistant, mag-trigger yung mag-trigger yung situation. Mamimili ka ngayon kung ito or family mo. Pero pinili niyo po talaga family. Oo, kasi first time ko kasi nagka-baby nun. Opo. Kaya mas na-priority ko siya. So, nahinto po ako dito sa pagiging atleta. Pagdating ng kinalaunan, yun, parang nag-recover po ako. Balik ako ng training. Pag may mga games na ganito, yun, pinaghahandaan ko po talaga siya. So, bali sir, parang dumating sa punto na sinet aside niyo yung dream ninyo maging para-athlete, para sa pamilya. Opo. And now, kaya sobrang sarap nung pagkapanalo ninyo dahil lahat ng hard work, lahat ng paghihintay Opo. at sakripisyo ninyo, ito na po lahat yun, sir. Kasi po yung laro na to, inaalay ko rin po kasi sa pamilya Pamilya. ko. Kasi sila rin po yung dahilan kung bakit po ako Nagpapatuloy nandito. po kayo. Kung bakit po ako nagpapatuloy. Kasi po, syempre, pangarap ko to. At the same time, yung pangarap ko na to, pangarap ko para sa kanila na. Wow, that's very inspiring, Sir Benji. Thank you for those words. Ito, sir, para sa kalaman ng lahat, di ba, 5 years na nawala ang PNPG, tuminto ang PNPG. Ngayon, sir, sa tingin nyo ba, yung pagkawala ng para games, sa tingin nyo, ano naging epekto nun sa mga para-athlete na Pilipino at gaano kahalaga na bumalik na to ngayon? Sobrang sa akin sobrang nakakalungkot nung nawala yung Para PNPG para games. Kasi po talagang nakulong kami sa mga namin. Nakulong kami sa mga kanya-kanya naming comfort zone, kumbaga. Okay. Kumbaga nahinto yung mga pangarap namin nung time na nagkaroon ng crisis yung buong mundo. Nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ng mga bawal sa ganito, bawal sa mga ganito. Sobrang lungkot namin kasi actually kami kasi mga person with disability, hindi kami kagaya ng normal person na pwede ka sa ganito, pwede ka sa ganyan. Kumbaga may limitasyon po kasi kami. Sa pagtatrabaho, may limitasyon din po kami. Kasi na-discriminate through sa physical na kaanyuan. Kaya sobrang lungkot nung nawala yung para sport sa Pilipinas. Kasi yun yung Yun na yung para sa inyo, Oo, outlet nyo. yun yung nagpapakilala sa amin para masabi na may pakinabang kami sa lipunan. Hindi kami pabigat sa lipunan. Kasi usually, pagka nakita ng tao na, bigyan ng donation, for Tulong donation agad. lang, yun yung tingin. Hindi naman lahat, sa mga hindi lang siguro nakakaunawa, ganun yung tingin nila, for charity, kasi PWD ka. Sa amin hindi, mahalagang bagay sa amin yung sports kasi naipapakita namin yung talent namin. Naipapakita namin na hindi lang kami taong may kapansanan, kundi kami
taong may kapansanan na may talento na pwedeng ipakita sa buong mundo. Ayan, Yun po sir. yun. Nabanggit nyo na rin ho ito. Babanggitin ko yung sinabi nyo. In one of your interviews during the PNPG, babasahin ko lang, sir. Sinabi nyo nun, sana mas marami pang PWD ang makilahok sa mga ganitong event. Dito meron tayong pag-asa, meron tayong mayaambag sa lipunan, di tayo dapat tignan bilang taong may kapansanan, kundi bilang talentadong may kapansanan. Sir, pwede mo bang explain pa sa amin ito? Opo, totoo po yun kasi po, marami po kasi akong marami na po kasi akong mga foundation na sinalihan. May mga foundation na rin po ako na ako mismo yung nag-a-act para doon sa rights ng mga persons with disability. Lalo na po sa employment, sa accessibility ng buong lugar, ganun. Kumbaga, nag-a-advocate ako noong mga panahon na yon. So, kaya ako nasabi yan kasi mas gusto kong i-spread out ng mga person with disability yung talent nila. Lumabas sila sa comfort zone nila. Huwag nilang ikahiya na, oh, pilay ako, bulag ako, pipi ako, or nahihiya ako sa mga taong normal kasi iba yung physical na kaanyuan ko. Hindi po, mas lalo po tayong maging aggressive sa pamumuhay natin kasi hindi natin nalalaman na mas may pakinabang tayo kumpara dun sa mga taong walang kapansanan. So, spread out natin yung talent natin, i-showcase natin, lumabas tayo sa comfort zone natin, huwag tayong mahiya. Bigyan natin ng saya at dasal, pangarap yung mga sarili natin para magkaroon tayo ng silbi sa lipunan. Makita tayo ng kung sino man na tayo ay kapikipakinabang. Hindi lang for charity, kundi parang isang individual na may naiaambag po sa lipunan And hindi natin. naman siya kakulangan, sir. It's a gift. Opo. Actually, gifted tayo kasi Yes. binigay sa atin yung ganitong sitwasyon ng Panginoon para ma-challenge tayo sa pamumuhay natin. And maging inspiration din, sir. Di ba? Maging inspirasyon sa iba na, kahit ganito ko, kaya ko. Yun po. Ito, sir, pwede bang ikwento mo naman sa amin yung iyong kondisyon? Ano ba siya? Inborn ba siya? Ako po ay isang polio. Okay po. Actually, 6 years old ako, nagka-polio ako. Kasi, nung time ng kwento sa akin ng parents ko, nung bata ako, iniiwanan nila ako. Ngayon, parang pinababantayan lang ako sa mga kakilala nila. Ngayon, naisakay ako sa duyan, tapos pinapatulog. Tapos disgrasyang nalaglag ako sa silong ng bahay namin. Opo. Ngayon, hindi kwento nung nagbantay na nahulog ako. Di, nagkasakit ako, kinonvulsyon ako ng lagnat. Tapos, kala nila pilay lang. So, nung pinahilot nila ako sa manghihilot, parang ginanon niya yung paa ko, sinablot nila ng ganon. Kaya yung mga joint ko dito, parang pumatong na ng ganon, di na siya nagdiretso. Kaya, ang sabi, parang polio na may halong spinal na rin. Okay Opo. po, sir. So, 6 years old po kayo niyan. 6 years old po ako noon. Hindi po alam ng parents ko na nalaglag ako. Kumusta Late naman po na. after that, sir? Paano po kayo nakabangon? Kumusta yung journey ninyo? Actually, katulad din ako ng iba noong mga panahon na yon. Stress, parang wala nang pag-asa. Kumbaga parang siyempre, dati ka nakakalakad, tapos biglang ganun, bigla ka na lang din na nakakalakad. So parang nagkaroon ng limitasyon yung pamumuhay mo dahil dun sa nangyari. So, hindi naman ako nawalan ng pag-asa hanggang sa nakahanap yung parents ko ng isang eskwelahan na kung saan mga kagaya ko rin yung nag-aaral. So sabi ko,
parang may mas malala sa akin, pero ano siya, Strong talaga. strong siya. Kumbaga, hindi siya pinanghihinaan ng loob. Tapos, babae pa siya. Dapat ako hindi rin ganun. So, yun. Nung nakilala ko sila, doon na nag-start yung buhay ko na maging independent. Wow. Kaya ko nang magagawaing bahay, kaya ko nang mag-aral, maglaro. Yun yung start eh. Kumbaga, parang bata, wala ka pang iniisip. Enjoy mo lang yung buhay mo na parang normal lang. Yun, nasa nagmamature, natuto na ako. So, doon ko nakilala yung mga senior athlete. Doon ko sila nakilala, yung mga naging kaibigan ko sila. Tapos, sila yung nag-encourage, pasok ako sa ganito, training ako sa ganito. Kaya doon po ako natuto. Doon po yung starting ko po talaga nung nag-aral ako. Pero sir, paano niyo po ba nalaman na kung ano yung sport para sa inyo? Kasi yung senior na kakilala ko, na kaibigan ko, ano siya, athletics ang laro niya. So ngayon, sinubukan niya akong mag-throws. Try out daw ako, mag-try out. Sinubukan niya. Nakita niya na parang may potential yung yung mga throws ko. Uy, pwede kang maging athletics, sabi ko. Talaga, paano ba gagawin ko? So, yun na, nag-try out na ako, sumasama na ako sa pahapyaw-hapyaw na training nila. Kahit na hindi consistent, sumasabay ako. Hanggang sa napapasali na ako ng mga PMPG. Unang attempt ko, wala akong nakuha. Kasi parang first time. So, sumunod na attempt, nakaka-bronze isa. Nakaka-bronze isa. Hanggang nag-upgrade, bronze, silver, gold, ganun. Tapos, natatandaan ko, pinakahuli kong sali yata, 2013, sa Santa Cruz, Laguna. PNPG rin po yun. Nag-excel siya. Isang gold, isang silver, isang gold, dalawang silver. Tapos, eto na nga, yung pinaka-latest ko. Yung 3 gold na rin. Yung sa Bulacan pa. Yung sa Bulacan Malolos? naman, yung sa Malolos, yung last, bago nag-pandemic, puro silver. 3 silver. Tapos yun, nung nag-announce ang PSC at saka Pilspada na magkakaroon nga uli nun, doon na ako nag-training. Tuloy-tuloy na training. Tapos, nag-training. Pagdating nung araw na yun, relax lang yung katawan. Pagdating ng laro, yun. Todo, bigay na talaga. Talagang 100%, 120%. Binuhos ko na lahat ng lakas ko doon. Tsaka kasi, parang medyo nagpapapansin ako, baka sakaling makarating ako sa National, yes. international event. Pangarap ko po talaga yun kasi napatunayan ko na yung sarili ko sa LGU, sa Pilipinas. Gusto ko sa ibang bansa naman. So tingin niyo sir, ano po ba yung difference nung dito lang nationwide, national na laro, doon sa ire-representa mo yung Pilipinas? Aboy, napakalaking bagay nun kasi dala-dala mo yung Flag, watawat ng yes. Pilipinas. Dala-dala mo. Tapos magbabayang magiliw ka doon. Tapos lalabanan mo yung mga taga-ibang bansa. Ay, sobrang po yun. Sobrang napakalaking achievement na dream come true ko na makapaglaro sa international. And sir, di naman yan malabo dahil dito nga, base nga sa kwento mo, unti-unti mo naman hong nakukuha yung mga pangarap mo. Bronze, silver, and ngayon gold. And Opo. malay mo, sa mga susunod pa, Sana. may makarinig din rin talaga na maging part ka ng national Opo, team. sana. Pinagdadasal ko po yun. Yes, and kami rin. Kasama mo rin kami mag-hope niyan, sir. Kwentuhan mo naman kami kung kumusta ka naman outside the sport. Ano ba yung mga hobby mo, mga interest mo? Yun, pagka wala ako sa sport, focus lang ako sa bahay, sa tindahan namin, taga-alaga ng mga anak ko. Kasi yung misis ko siya, yung labas-pasok para mamili ng paninda. Okay. So ako yun naiiwan sa bahay.
Ako nagbabantay ng mga bata. Tapos minsan pagka may mga, yun nga, yung pagko-coach ko, ano po yan eh, everyday po kasi yan eh, pagko-coach ko sa grassroots. Tapos pagka may mga tawag nito, invitational na laro. Usually pagka mga invitational puro basketball. Ah, okay. So, athletics. Madalang yung athletics. Okay. Pero sir, di ba, nandyan po ba yung, yung medal ninyo? Baka pwede naming makita. Opo, dala-dala ko nga po eh. Hindi ako nakapaghanda eh. Wow! Ito po binibida ko lagi Yung- Kaya po 4 yan. Ito po kasi, nakuha ko to sa shot put, nakuha ko sa discus throw, nakuha ko sa javelin. Ito naman Sa po, nakuha ko sa wheelchair. basketball. Yung Okay, nag-champion wheelchair po kami. basketball. Opo. Sir, baka pwede nyo isuot para... Susuot ko para... Yes. Naantay ko na lang yung bayad nito sa City Hall eh. Okay, sir. So, balikan natin yung PNPG. Opo. Sir, sa tingin nyo ba, paano pa natin mai-improve yung lagay ng mga para-athlete natin sa Pilipinas? Kasi alam naman natin, maraming may potential, marami talagang talented. Actually, maraming, tulad nga ng sinabi mo, maraming talented, maraming may potential. Maraming gusto talagang pumasok sa international na maging atleta sila, makakompete sila sa ibang bansa. Siguro yung nagiging hindrance lang nila, kagaya ko. Ang nagiging hindrance ko, budget, sariling budget. Kasi, mahirap mag-training ng wala kang support, financial support. Hindi naman basta-basta yun eh. Yes. Syempre, may mga bagay na pwede kang maabala dyan. Halimbawa, kung ikaw ay nag-aaral, hindi mo mabibigyan ng priority kasi nga, nag-aaral ka. Syempre, magpo-focus ka doon or kaya may trabaho ka. So, maabala yung trabaho mo. Sana kung mabibigyan ng pagkakataon, magkaroon din ng si PSC, si Philspada, magkaroon din ng grassroots na may dine-develop kang mga para-athletes. Dine-develop mo siya, tapos pag nakita mo na potential medalist na siya sa labas ng bansa, huhugutin mo siya ngayon para maging national athlete talaga. So, sa grassroots, dapat, na rin po siya, kumbaga, hindi naman siguro malaking kawalan kung bibigyan mo siya ng kahit pamasahe man lang, doon Malaking sa, bagay na yun para sa atleta. pagpunta ng And sir, pwede nyo na rin gamitin itong pagkakataon na to para mag-iwan ng mensahe naman doon sa mga aspiring athlete na nais ding sumunod sa yapak niyo. Sa mga aspiring athlete na may mga potential dyan, labas po tayo. Pakita po natin, showcase po natin yung mga talent natin sa larangan ng pagiging atleta. Ipakita po natin sa lipunan na tayo po ay merong may aambag sa ating pamahalaan. Kaya lumabas po tayo sa comfort zone natin. Pakita po natin yung talent natin. Nananawagan ako sa mga LGU, halukayin nyo po yung mga barangay ninyo, palabasin nyo po yung mga persons with disability. At isalin nyo po sila sa larangan ng palakasan para po mas magkaroon sila ng silbi sa ating lipunan. Maraming salamat din po, Sir Benji, sa pagpapaunlak sa amin na marinig po yung istorya niyo. Opo. Mali, congratulations, sir, and good luck sa mga susunod niyo pang tournaments. Salamat po. Maraming salamat din sa mga patuloy na sumusubaybay sa atin. Muli, ito po ang inyong host, Mili Borja, at magkita-kita tayong muli sa susunod na episode ng DZRH TV.
Match Point Season 5. Say we're the best team in the country. Nung nakita ko yung bilyar, sabi ko, parang maganda. Tennis sport is a woman's sport. Sa akin, pagka nasa tubig kayo lahat, pantay-pantay na yun. Pinoys are very passionate. Pinalakas ng pagsubok at pinatibay ng tagumpay. Mas titindi pa ang paghahatid ng storya mula sa mga atletang Pilipino.